Dito ito sa Cabanatuan City, particularly dito sa Crossroa. Dito ako naging consultant way back 2018. Ang may-ari nito ay on and off dito. Ibig sabihin, kung minsan nasa Amerika, kung minsan nandito. Before pandemic yung nung nandito ako. Etong mga manggang ito yan yung sweet katimon. Wala po siyang bunga ngayon, pero napakadaming daw bunga niyan dati. Nung inisprehan ng flower inducer, huminto sa pamumunga. Tinanim yan namin dati dito nung 2018. Yan. Ngayon hinanap ako. Kinausap ulit ako na bumalik dito para tignan yung kanilang mga tanim. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa, kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw. Pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen, at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer, at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ito may mga sili sila ngayon, kaya lang nilapnos at saka hindi masyadong naalagaan. May mga papaya din sila at marami silang mga guwapel doon sa bandaron, doon sa parting unahan. Balak yatang maging parang farm tourism yung plano dito. Ang luwang nito approximately siguro mga 3 hektarya. Itong talagang nabakuran. Itong nakikita nyo mga bahay dyan, mga subdivision yan dito. Yung kanilang mga sili bumubunga, kaya lang maliliit. Yung kanilang papaya namumunga din, kaya lang medyo nasaktan ng ulan sa sunod-sunod na pagkababad niya, kaya medyo yung iba namunga, yung iba hindi. Makikita natin dito yung mga iba may bunga, yung mga iba wala. So magandang pagkakitaan itong farm tourism dahil entrance pa lang nito ay talagang kikita ka na. Ganito na ito dati. Palayan yata ito dati nung bago mabili. Kaya lang nung nabili ito ni Sir Danny, pinalitan niya yung mga tanim dito. Ayan yung mga kanyang guwapol niya. Kailangang maibalot. Marami na siyang mga bunga. Wala pang 1 year yan.
Mayo daw yata yan or April tinanim yung mga guwapol na yan. May mga bunga na siya. Yung dito mga magkahalong sili at kitkiat naman yung mga tinanim. Tinamnandaan din namin ito ng sili noong 2018. Ayan. Ito yung pangalawang destination ko bilang consultant noon. Marami pang kumukuha sa atin na maging consultant, kaya lang tinitingnan natin kung kaya pa natin o hindi. Kagaya nito, medyo malayo sa atin, about 2 hours. Kulang-kulang 2 oras to mula sa amin. Ito may mga bunga na tong guwapol nila. Isang taon mahigit pa lang ito. Kaya kung gusto nyong magtanim ng guwapol, andali itong pagkakitaan. Ayan, pero yan, dapat nakabalot na yan ng plastic na puti. Dahil yan, tinamaan na yan. Tignan nyo. Mayroon na siyang mga fruit fly na umaatake. Papakita ko po sa inyo. Yan yung fruit fly. Ibig sabihin, yung bayabas na yan, sira na. Dahil tinutusok na siya ng fruit fly. Ayan siya. So, kapag ang laki ng bayabas parang kutsara, dapat nakabalot na. So, sayang na yan. Dahil sigurado may uod na yan. Ito. Daming fruit fly. Ayan, lumipad yung fruit fly. Yan yung fruit fly. Tinutusok siya ng fruit fly. Etong talong naman nila, ito sa mga problema nila, kaya ako tinawagan dito dahil hindi mapabunga. Wala ding nagtutuloy na may mga bunga man siya, pero halos lahat sira. Isa yan sa mga dahilan kaya pinatawag ako dito. Marami pa silang mga papaya. Pero tinuro ko na kung anong gagawin nila sa mga tanim nila para pakinabangan po yan. Naging maganda kasi yung ugnayan namin nung may-ari nito. Napakabait niya. Kaya hindi ko siya mahindian. Talagang nung kinontak niya ako, hinahanap niya ako ulit. At pinakiusapan na pumunta dito, pumunta ako. Ayan, ito yung kanilang area. So kung gusto nyong magkaroon ng areang ganito, farm na ganito, maluwang, hindi naman kayo mahilig sa mais, hindi kayo mahilig sa palay, ito, pwede kayong gumawa ng isang farm tourism. Pag lumaki ito, talagang pakikinabangan ng gusto. Ayan. Ito yung kanilang kasama dito. Wala, nagdilim na kaya wala nang wala nang patay na yung solar mo. Mamaya ulit pag umaraw. Ang patubig nila dito yung solar, ayan. Kaya lang ang hindi maganda pag solar, pag ganyang dumilim yung kalangitan, wala nang lalabas ng tubig. Magandang solar kapag mga summer ganyan, dahil tuloy-tuloy yung araw. Pero pag ganitong nangulimlim, wala na. Huminto na yan. Nagtanim kami dito may tanim silang mga lansones dito. Ito mga lansones yan, longkon.
Ayun. Nagtanim kami dito ng lansones noon pero pumalpak eh. Walang nag-alaga ito. Mga lansones po ito. Longkon yung mga yan. Galing pa ng Mindanao sa Davao. Ngayon, hindi sumusuko si sir. Tinesting niya ulit. Hopefully, dahil sa gumanda yung technology na hawak natin, matulungan natin sila para maging totoo na yung lansones na to. Nagtanim kami dito ng isang truck yung binaba dito, yung isang close van truck na yung binaba dito na mga lansones, rambutan, mangustin. Yung mangustin na tinanim ko doon, hindi ko alam, may buhay pa yata doon. Yun na lang yung mga naiwan noon sa mga tinanim namin. Ito yung ganyang bahay. Oh. Wala pa to dati nung pumupunta ako dito. Pero ito yung indikasyon na ito dati yung mga tinanim namin. Ang dami daw bunga nito. Ito yung katimon, kaya lang tapos na siyang mamunga. So kapag interesado kayo sa mga ganitong setup ng farm, pwede po natin kayong matulungan. Pwede kayong kumuha ng consultation sa atin para maturuan po natin kayo ng gagawin. Kung paano nyo i-set up, kung paano nyo aayusin yung inyong farm bilang farm tourism, or kung ano man yung gusto nyo na pwedeng pagkakitaan sa inyong farm. Sayang po kapag ang lubang ng inyong farm hindi nyo pinakikinabangan, pwede po natin kayong bigyan ng idea or maayos yan para pakinabangan.